defense team ay dedepensahan si Vice President Sara. Papatunayan nila na mali ang ibinibintang ng prosecution. Whereas clauses na lang po para hindi na po tayo humaba. To the rescue na ho dyan, ha? Si Kapunan. Namin dating Marines si Bunagan, Mark Bunagan, si Lasaga. Yan yung mga pumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Kernel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin ipapakita namin. Sinabihan ko ang aking mga abogado na iatras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang apat. Bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalahan sila ng mga taong may madilim na layunin. Naku po, eto ng kasinungalingan na. Professional investigator. Tama. He is more of a political operator. Ang dami niyang kabalbalan. Alam mo, kilala ko rin yan si Melvin Matibang. We know each other. We know each other's background. Kasi parang na back to you because hindi din siya unreliable din siya sabi mo. Pero hapon din po kasi mention ni Director. Sige po ko sagutin, no? Sige po. Interrupt lang kita kasi meron isang insidente. Maalala nyo yung nag-complain na kinakasama ng anak ni Taberdo? No? So, merong isang yung anak ni Taberdo na babae nakipaghiwalay doon sa boyfriend. And then yung boyfriend niya pumunta sa NBI. At allegedly, sabi niya, sinabihan daw siya ni Taberto na binigyan siya ng 5 million. Hala! And nilabas yun noong nag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing ang Marcoleta Blue Ribbon, no? Nilabas nila yon na binayaran daw ng 5 million ang mga sundalo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, hirap na ho ang prosecution. Kung paano nila o ilalaglag o paano nila makukonvict si VP Sara. Maski ho itong nangyayari ngayon ay makikita nyo sa video ito, talagang pinahihirapan na ho sila ng depensa. At sa pangalawang video natin mga kasama, nako, meron hong pagdidiin na ho dito ha. Attorney Baligot, pinangalanan na ho si Matibag, nakasabwat ho dito sa may pag-aalok ng napakalaking pera. Nako, ano kaya yung usapin na ito? Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, kung bago ka pa lang sa aking channel, dyan po yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nasa-shoutout. Simulan natin dito. Bakit nga ba nahihirapan ho itong si prosecution o ang grupo ng ni Kapunan dito sa ginagawang trial? Hanggang ngayon ilang trial na ho ang lumipas, umubos na ho tayo ng 375 million o 325 million sa trial na ito. Hanggang ngayon, wala pa rin silang napapatunayan kung meron ba talagang ninakaw si VP Sara. At bakit ba ayaw nilang maniwala dito sa mga nilalatag na sagot ni VP Sara at katuwang dyan ng mga depensa na nakikita nyo naman na mayroong ebidensya na may dokumento. Ayaw ho maniwala ng prosecution. Ang gusto nila, conviction ang mangyari. Hindi naman ho pwede yun. Ipasok nga natin. Hirap na hirap ngayon ng prosecution team na mapatunayan na nagnakaw si Vice President Sara mula sa pondo ng confidential funds. Kaya ngayon malala na ang pag-iisip ni Attorney Kapunan na isang abogada pa naman. Abay kung inesente daw si VP Sara, bakit daw hindi magpakita nag-ebidensya? Abay nalimutan na nila na sila ang prosecution. Hindi ba't ang burden ay nasa prosecution? Sila. Should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22,
2014. Ano? Nakita niyo po yan? Yan ang sinasabi natin. Hindi nyo kasi kakayanin ang depensa. Ngayon, ang alam lang itong ng grupo ng prosecution, panggigipit na lang talaga. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? Anong date daw yan? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Napul. Yes po. Anong period po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Ang magpapatunay sa kanilang pambibintang kay Vice President Sara. Dahil ang gagawin lamang ng defense team ay dedepensahan si Vice President Sara. Papatunayan nila na mali ang ibinibintang ng prosecution. Whereas clauses na lang po para hindi na po tayo humaba. To the rescue na ho dyan, si Kapunan. Dahil hindi ho kinaya. Yan yung mga tema na sinabi ho nito ni Atty. Wally. Waling Bayan o Wamil? Na ang Vice President lang daw ho ang may confidential fund. Dito, sampal sila sa katotohanan eh. Di ba? Nagulat sila bakit nagawa ni Atty. Powa na makakuha ng mga dokumento na magpapatunay na meron ding confidential fund itong dating Vice President Georgina Binay. O, tuloy. Whereas in many instances, it is impractical and sometimes impossible to obtain such receipts, bills, or commercial invoices during intelligence operations. Whereas by its very nature, the use of confidential intelligence and or confidential funds requires an approach allowing more flexibility in intelligence operations. Thank you, Mr. Witness. Ito kasi yung sinabi ni Atty. Kapulan. It is becoming obvious na kung innocent ka, bakit ayaw mong ipakita yung ebidensya? At this point, it's clear. The evidence is so clear. That's why ang tactic nila is avoidance and delay. Ngayon, sinapalpal ito ng mga kilalang abogado. Again abogado, kapwa-abogado. Yan. Atty. Kapunan, na parang lumalabas na walang utak na abogada si Atty. Kapunan. Ito ang video, panoorin natin. Sistema ng batas natin, kahit hindi magsalita yung depensa, o pwedeng manalo sa usaping ito. Dahil ang burden ay nasa prosecution. Yes. Di ba? Ito isang malaking sampal ito dito sa prosecution. Kailangan nilang mapatunayan dahil magaling ho ang depensa, laging nasasalag ang mga akusasyon. Ngayon, ano ang kalalabasan nito? Napakasinungaling ho. Nang alin? Yung abogada nila, yung prosecution team, napakasinungaling. Dito pa lang may patunay na ho tayo na talagang hindi nila kayang patunayan. Ngayon, iba tayo sa usapin dahil mainit ho ang usapin patungkol dito. Kagabi ho, actually, hindi ho nakapagpiyansa itong 18 Marines at nakulong. So ngayon, kaninang umaga, meron hong buti na lang kahit Sabado nagawan ho at nakapagpiyansa. At dahil sa tulong din ng ating kababayan, yung mga OFW nakapagpiyansa itong 18 Marines. So ito ang katunayan. Attorney Levi Baligod sa publiko na magtungo sa Las Piñas upang ipakita ang kanilang suporta sa tinaguriang Brave 14. Binigyang diin ng abogado na nais nilang maiwasan ang sitwasyong mananatili sa kustodya ang Brave 14. Yun! Maganda nga yung ginawa ni Atty. Baligod Alam nyo bakit? Baka ho may ugong-ugong, sabi ni Aling Marie, baka pag nanatili o hindi na ilabas itong 18 Marines, baka gawan ho ng hindi magandang bagay. Baka gawan ho ng kwento. Problema pa iyan. Yan ang magandang ginawa ni Atty. Baligod. Hindi niya ho iniwanan
itong 14 na lang ho, 14 Marines dito sa mga Dorobo. At mamaya magpapasalamat at actually nagpapasalamat ho si Atty. Baligod dito sa mga kababayan nating OFW dahil sa tulong nila ho, merong hong kahit papano, meron hong dagdag doon sa pampiyansa ng Brave 14. At hindi lang ho yan umamin na ho si Atty. Baligod na tinutumbok niya na itong si Tibag-Tibag ay sigurado ho kasabwat daw di umano dito sa suhulan. Magkano ho ata ang sinusuhol? Meron hong amount na nabanggit sa video mamaya-maya sa dulo kaya abangan nyo O tuloy natin to. Habang sarado ang mga tanggapan ng hukuman sa Sabado at Linggo. Dahil anya ay may mga posibleng panganib na maaring kaharapin ng mga ito habang nakakulong. Yan. Dahil dito, Yun ang problema Yung baka may gawing hindi maganda, lalong-lalo. For example lang nangyayari yan sa sa mga pelikula na yung pagkain, wag naman, 'di ba? Hindi natin na binibigyan din ito. For example lang naman ito, yung pagkain at hindi mo malaman kung ano yung napakain at may nangyari, di umano, wag naman. Kaya inagapan agad niya to ni Baligod kasi malaki hong ang tulong ng Brave 40 na ito. Malaki ho. Hindi ho biro yung pinaglalaban ng 18, yung 14 Brave. Nako, eto pa, meron hong malaking problema. Yung apat na ho na nag-withdraw ng kanilang statement, mukhang nalalagay sa hindi magandang usapan. Dahil si Ombudsman, talagang pinangahawakan niya na itong mga statement ng 14 nagpatuloy sa kanilang statement, yon ang gagamitin ni Ombudsman na affidavit laban dito kay Balulong. Anak ka, yari ka ngayon, Balulong. Tuloy. tinawagan si Baligod sa kanilang mga taga-suporta at sa publiko na samahan sila sa Las Piñas bilang pagpapakita ng suporta at upang mabantayan ang proseso ng kanilang kaso. At ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami buong loob na rin para Buti naman. hindi ka namin yung totoo yung sinasabi namin. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary regard ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Sana naisipan mong mabuti yung kasama mo na naihikayat mo silang tatlo na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang naman. Kanino nyo sinasabi yan? To Sa- whom is this addressed? Kasama kong- Sino to sa apat na yon? Ang sinasabi? Sila apat. Silang apat? Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila lang po yung nag-desisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may in-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo? Mayroon na- pong in-offer sa amin para sa kabila po. Para Lako, bumaliktad? yari. Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Bulilyaso Ang sasama na dun sa 14? Wala po. Okay. Kaya pala malakas ang loob ng apat na bumaligtad, 20 to 25 million. Paldo. Yan ang nakikita at yan ang salaysay ng isa dito sa 14 Brave. Hindi na ho 18. Hindi na ho, nabawasan na ho ng apat. Apat na mukhang pera. Apat ho na mukhang Dorobo na rin at maletagang. Yan, ang statement nitong ni Kuya. Anong ninyo, Sir George? Villalon. Villalon, thank you. First name? Nakakausap namin Ito yan pa. si Ito pa yung pag-aamin ho ng isa sa Brave 14. Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan. Mark Bunagan. Si Lasaga. Yan yung mga pumukontak sa amin para mag-recant. Asaka si Kernel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinot ni Trillanes na wala na rapaso ang apat na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang
prinomesa sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomesa sa kanila ng mga sumuhol sa kanila. Pero totoo nga, ano? Kasi meron tayo nakitang post na parang si Trilling ata ay wini-withdraw na yung kanyang kaso doon sa apat na dating miyembro ng 18 Marines. May nakita tayo minsan. Hahalongkatin natin kung makita natin dito muli at i-post ko ulit dito. Sir, sinabi po nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levy Baligod kasama po yung kanyang asawa na hindi naman daw po natutupad. Gaano po katotoo yun, sir? Yung sinasabi nilang promesa ni Sir Atty. Baligod, hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligod, upang mailahad ang katotohanan na lantarang korupsyon na nangyari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligod ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Eto, totoo to. Ewan ko lang ho doon sa apat. Mahirap ho kasi yung sitwasyon siguro. Gipit na ho siguro yung apat. Kaya kumapit na ho. At ito ho yung papakita ko sa inyong na nag-withdraw na ho. Yan ho. Sinabihan ko ang aking mga abogado na iatras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang apat. Bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalahan sila ng mga taong may madilim na layunin. Naku po, eto ng kasinungalingan na. Dito kaya naman pala, tama yung sinasabi ho ng isa sa nagsasalita ngayon na pinangakuan ng 20 to 25 million at bukod doon, aalisin nun yung kaso nung apat na bumaligtad. So tuloy natin. Yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi kasinungalingan po yan. Puro po sinungaling yung mga yan. Bayaran ko yung apat na yan. Yan, bayaran. Palilima po sila. Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sabi, voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? I-recruit mo ba yung tatlong kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan? Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka namin Marines, pero anong ginawa mo? Sinira nyo yung imahe ng Marines. Kahit nasabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't yung dami natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghirap tayo lumaban tayo sa bayan. Nagservisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magkahalongkatan man ng papel. So, malaking factor yung may pusong Marines o isang naging parte. Kaya nga ang sigaw nila dyan Marines is always a Marines. Pero yung sigaw nung apat, Marines is looking for, hindi lahat. Sigaw nung apat. Yan ang pangit. Hindi natin alam kung kasabot ito ni Trilling kasi bakit apat lang ho yung winidraw niya na kaso laban doon sa apat. Apat na kasama sa 18 Marines, ang winidraw niya yung kanyang kaso. Bakit? Siguro, ang sabi ni Kuya, nabayaran ho. Tama. Dahil nagpasilaw ho sa 22 million and 25 million. Meron kaming record sa Marines. Kaya huwag nilang sabihin hindi ka ng Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo. Yan, tama. Na pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo.
Thank you, sir. Good luck sa inyo Kaya naman si Atty. Baligodo ay nagpasalamat sa ating mga kababayan, sa ating kababayang OFW dahil naging part sila. Yung iba nagpadala ng mga pagkain, yung iba nagpadala pangtulong sa pantubos kasi hindi biro ang laki ng tubos. Malaki yung halaga ng bawat isa para lang makalaya ito ngayon. Hindi pwede kasing pabayaan ito Kasi alam niyo naman, baka mamaya gawa ng kwento. Alam niyo naman, uso yan. Di ba? Baka mamaya, gumalaw yung galamay ni Balulong, mapagawa ng kwento. Tuloy natin ito. Ay gusto nilang sumali dito sa ipinaglalaban natin. And Salamat let's po. not deprive them of that, shall we say, yung patriotic feeling na nakatulong sila sa pinaglalaban natin. Okay, sa Caloocan Court, we spent about 679,000. No? In Muntinlupa, about Ang laki, no? Sa Las Piñas, ilan daw? Balikan natin. Ilan daw sa Las Piñas? 675,000? okay, sa Caloocan Court, we spent about 679,000. No? In Muntinlupa, about 20,000 lang. In San Juan, 140,000. Excluding yung mga ibang fees, no, yung JDF, etc., no, research fund, etc. But dito ang malaki. So it's 1 million mahigit, no? 1,030,000 plus. Grabe, no? Imagine. So, 1 million. Sabihin natin, let's say na lang 1.8. Gumugol sila ng 1.8. Pero, magaling din ang ating mga kababayan na nagtulong-tulong. Hindi lang naman siyempre. At siyempre, yung tulong ni Atty. Baligod. Nakalaya, pansamantala. Alam niyo, panggigipit na lang naman talaga yung ginagawa ng mga kalaban na yan. Kaya, Atty. Baligod, saludo. Saludo kami sa iyo. Hindi mo iniwan. Kagabi, nakasubaybay kami. Although talagang konti lang yung nasa Las Piñas na vlogger, kita namin hanggang kanina, nakita namin yung mga kasamang vlogger doon, talagang nakatutok sila. For this court lang. So, nakapag-ipon din kami ng mga contribution galing sa iba't ibang mga kababayan natin. At again, I will take this second opportunity to thank, gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat na kahit po kalipa pa lang ang inyong negosyo, yung taga Cebu, yung taga Quezon City na nagpadala ng 1,000, ay po yan, ang value po niyan ay hindi natin makukwenta sa amount. Ang value po niyan ay dahil nanggaling po sa inyong puso. Yo? Paluha si Atty. Baligod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na ipapadala sana ninyo yan sa inyong mga pamilya na nandito sa Pilipinas na kaya kayo nag-abroad ay para maiangat din ang buhay ng inyong pamilya. Pagkos, ibinigay nyo pa para sa tulong sa mga sundalo natin. So maraming salamat po. We will never ever repay you for your kindness and for your support and for your love of our country. Attorney, ano po yung reaction nyo na sinasabi po ng iba? So, yun At least maliwanag nakalaya na po ang 14 doon sa 18 Marine. Ngayon, ito, meron kayong malalaman talaga meron na boses dito. May pinangalanan nakasabwat itong isang NBI na nanunuhol daw di umano at meron na amount, halaga kung magkano ang magiging bigayan. Alamin natin dito. So hintayin sana ng pulis na tapusin ng korte yung proseso na yan. Kasi technically, nasa custody na ng court sila Tapos aarestuhin mo pa. So, the police office of Las Piñas should then exercise restraint also and caution because this is about liberty. So, dapat hindi sila, alam mo yun, dapat nagtiis ng konti.
pinagbigyan ang korte na tapusin ang proseso. So, second, meron silang hinihingi na affidavit of non-detention. Walang gano'n sa military surrender. So, pangatlo, yung certificate of residency. Kasi you are considered a resident of an area if you claim it as such, if you have been residing for at least 6 months. So, itong mga sundalo na ito, nag-reside sila sa isang place. Itong dating sundalo pa sila, nasa saldi ko pa sila. So, yung nasa address nila sa driver's license, doon sa bahay na dinitiran nila. Pero nung nawala na sila sa trabaho, lumipat sila sa provincial addresses nila. So, doon sila humingi ng certificate of residence. Kasi doon na talaga sila. And that is their animus manedi na sinasabi. No? Tapos, sasabihin, conflict ito eh. Hindi namin naranasan yan sa ibang korte. Sa totoo yun. And then, pangatlo, let me just finish. Yung mga affidavit na hinihingi na yun, ng korte, yung artificial requirement na yan, pinanotaryo ng mga staff ko dito. Imagine, ninotaryo ng isang abogado, then nung nalaman niya ng mga 18 Marines ito, kinancel niya after na nakahingi sila ng bayan. So lumipat na naman sa pangalawang notaryo, same attitude, up to third. And I commend Atty. Kawilan, the fourth notary public na pinuntahan ng staff ko. This is in Las Piñas as well. Yes, this is in Las Piñas. Okay. So, siguro at the appropriate time, we will file complaints also against the 3 notaries public na hindi pwedeng ganun. They are there to notarize documents. They were not commissioned to be notaries public to exercise partisan politics. Kaya titingnan natin kung ano yung appropriate. So, yung nakalaya ho, 10 Oo, 14 kasi yung natirang 18 Marines. Oo, doon sa 18, 14 ho kasi yung na-detain pansamantala. Kaya 10 ho yung na-detain pansamantala at 10 din ho yung tawag nito na piyansahan. 'Di ba? Oh, 10 isa si George Bilyoan, tama ba? Hindi, meron ditong lumalabas kopya ng writ order ng korte para sa 10 Marines. Ito'y matapos makalagap ng piyansa ang dating sundalo ngayong Sabado, August 8 kanina. Para sa kasong sinampa ng Department of Justice, DOJ. Oo. Ang mga pangalan ho ay si George Villanlon Jr. at si Jolie Gadiano, Christopher Esquivel, Fidel Corpus, Hil Natividad Jr., Romel Galapon, Bernardo Gumban, Rene Boy Julian, Anselmo Taberdo. Oo, yun ho yung mga pangalan ng mga napiyansahan. So ngayon, lumalabas, malaki ho ang ginastos, malaki. Talagang malaki. Milyon. Kulang-kulang 2 milyon. Administrative complaints against it. Attorney, what do you mean dun sa parang magsasampa rin kayo ng case sa notarial services? Well, that is one point na kinoconsider ko, no? Pero medyo maraming trabaho lang ngayon. But darating yun. Sir, yesterday, took them about ilang oras po sa processing. And So, 8:30. Dito na yung staff ko. Okay. And then, umpisa na yung red tape. Sabi ng clerk of court, ay kailangan ng certificate of detention. So, tumawag sa akin yung staff ko. Siyempre, being in a lawyer, my staff cannot explain or cannot even explain to the clerk of court. So, punta ako rito. Nag-usap kami ng clerk of court.
So sabi niya, attorney, dekade-dekade na ako dito. Ito yung practice namin. Sabi ko, yan ang nire-report ng rules. Sabi ko, o sige, kunin ko yung memorandum circular ng Supreme Court. Sabi niya. So, nilabas niya. So, alin dyan kako? So, tinuro niya. O sige, basahin natin. Nung binasa natin, napaliwanagan siya na hindi na kailangan ang certificate of election. If you voluntarily surrender to the court, that issue the warrant. So, panayan siya, hindi na kailangan. Pero pumasok siya sa loob, then bumalik siya sa akin. Hindi, ganito na lang ang isubmit nyo. Affidavit of non-detention. And that is the first thank you, ma'am. Narinig ko sa 26 ko na law practice. Yung hiningan mo ng certificate of non-detention sa pag-apply ng bail. Precisely, physically, you are in court. You are not inside the detention facility. Is that not clear enough that your physical presence in the court speak, yung sabi niya, res ipsa loquitur. Your physical presence in court speaks of the fact that you are not detained. So itong mga artificial requirements natin, medyo question. Safe to say the entire day yesterday, including gabi na, anong oras na kayo natapos dito, ano pa rin pinagbigyan at ilan lang yung nakanayo? Alas 4, umalis na yung flight of court daw eh. Dapat alas 5 yata. Anyway, no, those are small things. But to them, they took for granted the liberty of these former soldiers. Dapat hindi nila tinatake for granted ang liberty ng isang tao. Kaya sabi nga, sino yung nagsabi ng give me liberty or give me death? Kasi napaka-importante ang liberty sa isang tao. Tony, last question on my end. Paano po yung isang ex-marine po natin na nasa probinsya, correct me if I'm wrong, nasa province? Yes. Attending a funeral? Oo, nung nagpaalam siya sa akin, kasi sabi niya, sir, namatay kasi yung kapatid ng nanay ko, I think mother-in-law. So gusto ko sanang makilamay, sabi niya. Oo, kako, pero tapusin muna natin yung pagpiansa natin. Akala ko matatapos kami nung Thursday sana. And na-declare na suspended ang offices. So nag-decide kami na, sige, umuwi ka muna para makipaglibing ka man lang ka. At doon ka na magpiansa sa probinsya. Which province, sorry? Are we allowed to disclose it? Or... In Cotabato. Ikaw? Sana hindi naman hulihin ng mga polis. Attorney, morning. Good morning. Yes. Mas good pa kayo sa morning. Attorney, what are you feeling right now? Ano yung nararamdaman nyo ngayon? Bukod dun sa may 4 na nag-recant, sa proseso ng pagpiyansa, hanggang ngayong umaga ng Sabado, nandito pa rin kayo sa Las Piñas Arts. I don't lose sleep over it, no? Alam ko na kasi dati na lilipat sila. At ipinaliwanag naman nila sa akin yung rason. And very personal, sabi ko, yung rason nila. And remember that nag-awol sila, umalis sila sa servisyo dahil sa pamilya. Yun ang rason nila. So ngayon, pamilya rin ang rason nila. And ayoko naman pigilan sila. Kasi matured naman na sila. May sarili silang pag-iisip. Pero binigyan ko naman sila ng isang brotherly advice. Not just a brotherly advice, but a big brother advice to them. At alam ko yung pipirmahan nila. Kasi sinabi na nila sa akin. Sabi ko, bahala kayo. Kasi I'm telling you, whatever you will say later on will not affect us. Attorney, hanggang sa ngayon, meron bang nagme-message pa rin sa inyo? Kagaya kahapon yung present mo na there's a temptation na you think that's an offer. Until now, meron bang parang nagsasabi na, sorry, attorney, na nagawa naming mag-recant, bumaliktad? Tapos na yung 4, pero yung naiwan na 14, walang ganun. Kasi mula noon, nung sinusumulan pa lang sila, dito na ako sa sila. Kasi ang sabi nila sa akin, kasi nakikipag-meet lang. Kung maririnig niyo yung mga maganda na face conversations. Ang sabi lang sa kanila, mag-meet lang tayo. Hindi naman kailangan pumayag ka, magpirma ka, basta mag-meet lang tayo. Ganun. So ang sinasabi ng 14,
Sir, alam naman namin yung purpose, bakit sila nakikipag-meet. So, bakit pa natin makikipag-meet? So, straightforward sila. From the very beginning, ayaw na nila yung ganong mga suhulan. No? Pero itong apat, nagsabi na sa atin. And tinarget ang apat na ito. Dahil ang ginawa sa kanila, maraming mga nasa Intel community. I don't know their identities. But the way they behave, kwento mga operatiba. No? Maraming instances na nasabi ko na ng mga previous interviews. So, merong pananakot, panunuhol, no? At may intriga. So, sinisiraan nila yung isang kasamahan nila. Ang sabi, si Johnny Butuan daw ay secretly nabigyan ko ng 3 condominium units at saka 2 sasakyan. So, yun ang kinikwento sa mga umaharap sa kanila na apat. Pero hindi naman naniniwala yung apat. Only that they have peculiar situation na kailangan na nilang tanggapin yung inaalo. Attorney, nabanggit mo kahapon na merong nag-alok 20 to 25 million, no? Na isa sa complainant. I mean, mayroong nag-alok na mag-recant pa yung ilan sa mga member ng 40 na isa sa mga complainant. So, sabi mo, sasabihin mo, ipapresent mo yung message, kailan namin na-expect. Yes. Attorney, and yung bukod pa dun sa mga inalok din na mag-recant. Yes. May mga text messages na sila, recording. So, ipapresent namin yan pag press con. Para mas malinaw, we go direct to the point later on. When are we expecting na mag-press con po tayo early? Initially, inisip ko today sana eh. Pero because of what happened yesterday and now, what's happening now, I have to cancel you. But we should do it very soon. Attorney, walang nag-reach out sa inyo kasi nabanggit nyo kahapon yung official ng, one of the official from PNP na isa sa mga... Well, ang nabanggit ko kahapon, yung effort na manuhol, no? Involve ang 2 retired PNP generals na dating nag-head sila sa CIDG. So, yun yung mga clues. Pero ngayon, may mga active na policemen na naging security personnel din kay Saldico. Tulad ng pinanggit ko, si Police Master Sergeant John Calleja, yung si Dichoso, and then yung retired Colonel William Dominguez. May mga text messages yun. By how much are we talking about when we say alleged bribery? Well, it started from 5 million, 8 million, 10 million, up to, 20, 25 million. At hindi ako nagsabi kahapon na 20 to 25 million. Yung isa sa kanila, na inofferan mismo. Pero alam ko rin yun dahil nire-report niya sa akin. Maski yung apat, nagsabi sila sa akin. Attorney, can I get a reaction? Kasi sabi nilang scripted lahat to. Which one? All the process, the salaysay of them before pa, and nag-recant na core, and then meron pa daw. Well, yan yung sinasabi ng mga detractors namin. Pero kung tatanungin natin ang Office of the Ombudsman, which is the authority to settle the issue, nagsabi na siya na credible ang mga sundalo. Ngayon, sasabihin scripted. Alam nyo ba ang ginawa ng mga abogado ng ombudsman? Yung winok through sila. No? Okay, Mr. Witness, sabi mo, nag-deliver kayo sa iba't ibang addresses. Iba't ibang addresses sa Forbes pa. Pwede mo bang ituro sa amin kung paano pumunta doon? At naka-video yun. Naka-video. May mga abogado sa loob ng sasakyan, kasama yung witness. Sige, ituro mo yung address na ganito. And after that exercise, tumawag sa yung mga ombudsman kung satisfied kami. Alam nila yung mga addresses.
So, satisfied si Ombudsman. Pero kahapon, Si Ombudsman, yung mga, meron kasing panel of investigators. panel of investigators. Pero kung kakausapin naman po kasi si Ang galing ganito nga po. Sorry. may construction. Ayun. Construction yun. Opo. Pero ito, attorney, kahapon kasi na-interview din namin si NBI Director Melvin Matibag after na nag-recant na di ba yung apat sa 18. Sabi niya, it just shows na itong Maleta Boys natin ay unreliable witnesses simulat sa pool pa lang. Doon sa apat siguro, pwede niyang masabi yan. Pero paano yung 14? But you know, everything that Matipag says is unreliable also. Because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. Tama. He is more of a political operator. Ang dami niyang kabalbalan. Alam mo, kilala ko rin yan si Melvin Matibag. We know each other. We know each other's background. Kasi parang na back to you because hindi din siya unreliable din siya sabi mo. Pero hapon din po kasi mention ni Director. Kasi ko sagutin, no? Sige po. Interrupt lang kita kasi meron isang insidente. Maalala nyo yung nag-complain na kinakasama ng anak ni Taberdo? No? So, merong yung anak ni Taberdo na babae nakipaghiwalay doon sa boyfriend. And then yung boyfriend niya pumunta sa NBI. At allegedly, sabi niya, sinabihan daw siya ni Taberto na binigyan siya ng 5 million. Hala! And nilabas yun noong nag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing ang Marcoleta Blue Ribbon, no? Nilabas nila yon na binayaran daw ng 5 million ang mga sundalo. Eh doon mismo, bakit NBI ang nag-o-offer kay Taberto ng pera para bumaliktad? So parte si Matibag sa political operation na ito. Nako, kasabwat pala. According sa video, hindi naman ho tayo gumagawa ng kwento na yan. Ngayon, yung 5 million na nabanggit, doon pala yun para sa boyfriend. Pero kung umabot ka sa video natin yan, ako naman ho'y maglalambing. Please like, share yung video. At kung umabot ka sa dulo, ito yung shoutout segment natin. Hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Shoutout kay Ma'am Damanusan. Shoutout kay Ma'am Janet Ventura. Jaime Gonzalez Jr., Kiko Manvital, Maximo Hedos, Ma'am Pasita, shoutout po sa iyo. Pen Mastuli, Jeran Ondom, shoutout po sa iyo. Marina Correa, Julito Pernados, Pogi, Lucrecia Arcia, Refa Larciaga, shoutout po sa iyo. Daddy Tom Cruz, Leonard Ariel, Kopinagpala, shoutout po sa inyo. Jeans Tioko, Guillermo Natividad, Julian Legaspi, shoutout po sa iyo. Ramon Rosete, Gliceria again, Roselia Badillo, Fe, Jesse Gatumfuliero, Nelson Belen, shoutout po sa iyo. Clarita Manyalak, Katia Abando, Anwid Canor, shoutout po sa iyo. Ismael Tangos, Emma Manuel Paulite, Jose Marie Cuesta, shoutout po sa inyo. Vito Cañete, Edgardo Modesto, Robin Castillo, Mendoza Family, Edwin Maningas, Jane Monster, Sedi, shoutout po sa iyo. Helen Marino, Leitel, J.R. Ondom, Wena Fernandez, shoutout po sa iyo. Edna Palau, Isidro Bañez, and Ramon Rosete. Yan, kumabot ka dyan. Salamat po at tutukan nyo ang ating mga video. Hanggang sa muli, bye-bye!